Dinayo ng mga rallyista ang EDSA Shrine at People Power Monument kahapon para ipanawagang managot ang mga kumukurakot sa kaban ng bayan. Pero may ilang grupong nagtalo kung sino-sino ba dapat ang sisihin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Yan ang sigaw ng mga grupo na nakiisa sa Trillion Peso March. Ang kilos protestang idinaos kasabay ng ika-53 taong paggunita sa deklarasyon ng martial law kahapon sa EDSA People Power Monument. Ibinulalas ng mga nakiisa sa protesta ang kanilang galit at panawagan na panagutin ang lahat ng tiwaling opisyal ng gobyerno. Grabe. You cannot imagine how much money is being lost. Lahat tayo na-affect. Pero ang pinakakawawa, yung mga walang magawa. Please straighten up. Give those that deserve what they deserve. They have cheated us. They deserve to be convicted also. Nakiisa rin sa panawagan ng pananagutan ang ilang dating matataas na opisyal ng pamahalaan gaya nila dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at Co-Auditor Heidi Mendoza. We must lead this to its logical conclusion. There must be people who will be held to account, will be convicted, will go to prison, return the ill-gotten wealth, because that is the only way future people will respect the rule of law. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Kailangan magtulungan sa pagbabantay, magmula sa public feeding hanggang sa inspection, hanggang sa acceptance ng project. Sa tala ng mga organizer, aabot sa humigit kumulang 100,000 mga rallyista ang nakiisa sa pagtitipon. Sa dami ng dumalo, umabot kang napuno na ang white paints ng kapal na mga tao at maging ang EDSA northbound lane ay hindi na madaanan ng mga motorista. Hindi rin naiwasan ang girian sa pagitan ng ilang grupo dahil sa pagkakaiba ng paniniwala. Gaya ng grupong itong pinagtalunan kung dapat bang makulong si Vice President Sara Duterte dahil sa maanumalyang umunong paggamit ng Confidential at Intelligence Fund. Umabot pa nga sa puntong pulisya na mismo ang umawat sa kanila. Dumalo rin sa kilos protesta ang ilang celebrity gaya ni Vice Ganda na may hamon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, at inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Para kay Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko D, naging matagumpay ang mapayapang pangangalampag ng sambayanan para iparating ang pagkadismaya sa nangyayaring katiwalian sa pamahalaan. Kung hindi pa malinaw, sobrang linaw na ngayon, totoo yung galit ng taong bayan at hindi ito palalampasin. No? So ang panawagan natin sa gobyerno, talagang buuin nila yung investigasyon, tapusin nila ang ilabas nilang lahat ng pangalan ng mga sangkot at saka ang trabaho naman ng taong bayan sa darating na 2028 pag bumalik sila sa taong bayan upang makuha muli yung ating mandato ay sisipahin natin yung mga tiwaling politiko. Yun po yung pangako natin ngayon at yun po yung movement na binubuo natin ngayon. Mula sa People Power Monument, dumiretso ang ilang rallyista sa EDSA Shrine kung saan sama-sama nilang hinimok ang mga motoristang bumusina para sa pagkakaisa. Ang isa sa mga ito, walang katakot-takot na hinarangan ang dambuhalang mga truck habang hawak-hawak ang kanyang placards. Mayroong mga nagbaba pa ng kanilang mga bintana para ipaabot ang kanilang pagsuporta. Kahit gabi na, hindi nagpatinag ang mga nagkikilos protesta. Pagpapakita lang ito. Nasawa na ang taong bayan sa nakadidiring korupsyon ng ilan. Mobile Journal, Arles de los Santos. Hatid ang mukha ng balita.